Ayan, magandang hapon po sa lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! Amen po! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And magsitayo po tayo. Sabi po sa pangalawang Korinto 5, verse 13 to 15, kung kami parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay may bibilang ng patay. Verse 15, namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila, para sa atin po yun. Kaya muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen! Amen! Palakpakan po natin ulit ang ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Kasama pang sigaw, umintang kita, lahat ay gagawin para sa'yo, Panginoon. Ibalang kamay, parang pagkakamay, ipasang kamay, umihingi para sa'yo, Panginoon. May kasama pang sigaw, lahat ay gagawin para sa'yo,
Umaawit na pupuri, nagdiriwang ang lahat. Mapuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupuga ang lahat. Mapuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, sa pagkailanman, hindi magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, sa pagkailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos, yes Lord, umaawit. Umaawit na pupuri, nagdiriwang ang lahat. Mapuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, nagpupuga ang lahat. Mapuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Sabay-sabay po tayo. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, sa pagkailanman, hindi magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, sa pagkailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos, pagpapalay mong pusa. Pagpapalay bumubuhos ng Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalitan. Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Isigaw na lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh. Pagpapalay bumubuhos ng Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalitan. Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Isigaw na lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, Diyos, hari ng mga hari, sa pagkailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, sa pagkailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos.
Tapatan mo, O Diyos, tunay at tabihan. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit ang sambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Nawalatilit ka, Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang, ikaw lamang ang tanging ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa, aawitan kita. Yes, Lord. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'n luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago.
palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y magalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa hapon na ito. Dahil muli po kami nagkatipon-tipon upang purihin ka at sambahin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Kahit na po kami ay may pagkukulang sa inyo, andyan pa rin po kayo, Panginoon. Handa kaming turuan, handa kaming damayan sa lahat ng oras, Panginoon. Salamat din po, Lord, sa mga blessings na inyo pong ibinigay sa amin. Maliit man po ito o malaki, Panginoon. Labis po kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Alam po namin, Lord, na sa araw-araw, Panginoon, meron po kami nasasabi, Panginoon, sa kapwa namin, Panginoon. At hinihiling po namin na huwag po kayo magsasawa, Panginoon, na patawarin kami, Panginoon. Sa mga oras na ito, Lord, maraming salamat po sa bawat tao na nandito ngayon, Panginoon, na naglaan sa inyo ng kanilang oras, Panginoon, upang makinig ng inyong mga salita, Panginoon, at purihin ka, Panginoon. Naway sila po ay bigyan niyo po ng sapat na kalakasan, Panginoon, at malagpasan po nila, Panginoon, ang lahat ng mga pagsubok, Panginoon, na dumarating sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy niyo po silang i-bless, Lord. Patuloy niyo pong ibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. At dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang pastor na magsasalita po sa harapan na si Pastor Eve, na patuloy niyo rin po siyang ingatan at gabayan, Panginoon. Bigyan na sapat na kalakasan, kasama po ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Ilayo niyo po sila, Lord, sa kapahamakan at sa disgrasya, Panginoon. Patuloy niyo rin po sila i-bless, Lord. Patuloy niyo rin po ibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. At dinadalangin ko rin po, Panginoon, yung mga members na wala pa po dito, Panginoon, ay patuloy niyo rin po silang ingatan at gabayan, Panginoon. At patuloy niyo pong hipuin ang kanilang mga puso, Lord, upang sa susunod na linggo ay makasama na po namin sila dito, Panginoon, para sila po ay magpuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat sa kabutihan mo, sa katapatan mo, at sa pag-ibig na ibinibigay niyo po sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin. In Jesus' name, Amen! Ayan, magpapili po tayo nakatayo at batiin po natin ang isa't isa. Ayan, kamustahin po natin ang bawat isa. Pastor Eve, welcome po ulit. At ang kanyang wife po, si Ate Cynthia po. Welcome to we're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lead on. May we learn to love each other more in each new day. May words of love be on our lips and everything we say. May the Spirit melts our hearts and teach us how to play, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. May we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on.
Ayan. Lumako na po tayo sa ating tithes and offering. Sabi po sa Malakay 3 verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga po, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid ng kalalagyan. Ayan, kaya yung para kay Lord po, ay dapat ibinibigay po natin sa Kanya para yung blessing po sa buhay natin ay isusukli na ng sobra-sobra. Ayan po. Ayan, dumako na po tayo sa ating announcement. JTCS Worship Service, every Sunday, 3:30 p.m. hanggang 6 o'clock p.m. Sana 3:30 at dito na po tayo para saktong 4 o'clock p.m. po ay mag-i-start na po tayo. And prayer meeting po every Wednesday, 5 o'clock p.m. hanggang 8 o'clock p.m. Everyone can join us. Lahat po tayo pwede pong sumali dito. Kung may mga prayer request po kayo, pwede niyo po ako message or pwede niyo po sabihin sa akin. And JTCS Bible Study, New Believers Class, 2 p.m. hanggang 3:30 p.m. Ang maglilid po dito ay si Teacher or Sister Kim. Ayan, sana yung mga youth natin, maka-attend na po. Dapat yung last pa po ito mag-start. Dahil lang wala pong umattend. Kaya sana yung mga new believers natin, sila Jam, si Rainier, yung mga youth natin, maganda po yan. Marami po tayo matututunan dyan. And discipleship class po, 4 o'clock p.m. hanggang 5:30 p.m. Ang teacher po dyan ay si Teacher Shelo po. Nag-start na po kami kahapon. Ayan, nag-start na po kami kahapon. Kaya yung mga free po ng Sunday, lahat po tayo pwede dyan. Kaya sana maka-attend po tayo. Ayan. Next po. JTCS needs more volunteer for music, tech support, and ushering them. You can approach any JTCS staff if you are interested. O yung mga marunong dyan, yung marunong tumugtog, yung marunong kumanta, pwede po kayong magsabi sa amin para makapag-serve din po kayo kay Lord. Maganda po yun. Natutuwa po si Lord. Kapag ginamit natin yung talent natin sa Panginoon. Si Rainier, marunong tumugtog yan. Magsabi ka na. Ayan po. Next po. Ayan, tinatawagan ko na po ang ating puting pastor na si Pastor E para sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pastor, ito po yung clicker. Gusto niyo? Gusto niyo bang clicker? Sige, check.
Nandiyan ba yung verse natin? Oh, nandiyan pa. Yung pinasa mo. SSS, sino dapat sisingin? Yan. Hindi po yan yung SSS na gusto natin tanggapin na. Paliwanag po yan. Basahin po muna natin yung pinaka-teksto natin. Awit 107, verse 17, 21. Tayo po tayong lahat para po sa paggalang sa pagbasa ng salita. May nagkasakit dahil sa kanilang litong pamumuhay, dahil sa pagsuway, ang dinanas nila ay mga kahirapan. Verse 18, ano bang pagkain na makita nila ay di na magustuhan, ano pa saan nyo di na magluluwag ang kanilang buhay. Sa ganoong lagay, sila ay tumawag kay Yahweh, tinulungan sila, at sa kahirapan, sila ay tinubos. So, verse 20, sa salita lamang ng kanyang patid, sila ay gumaling at naligtas sila. Sa kapahamakan, sana ay darating. Ulit na verse 21. Kaya dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahangan niya pagliligtas. Nalangin po tayo sa ulit. Aming mga Diyos sa langit. Salamat po sa itong salita. Pagkalay mo po ito. Ang iyong Holy Spirit ang aming maging takapagturo. At ikaw lamang po may pasok maluwan natin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesu Cristo. Amen. Nakakaupo na po. Praise God. Bago po ako magpatuloy, meron na po akong babala. Sa oras pong ito, malamang kayo po ay aantukin. Hindi po dahil kayo inaantok, kundi meron pong supernatural na pangyayari na nagpapaantok po sa inyo. Yan po ay ang diablo. Kaya maging alisto po kayo, ay mamaya babaksak po yung mata niyo. Kaya pinapauna ko na po ay sa diablo po yan. Ha? Huwag po kayong katatalo. Okay, tuloy na po tayo. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kasunod na. Ayan. Nagaya po ng title natin kanina, mga SSS sa buhay ng tao. Sino po ang dapat sisihin? Ano po yung SSS? Ito po yung ayaw nating tanggapin o magkaroon buwan-buwan. Yung SSS. Di ba? Gusto nyo magkaroon may SSS contribution kayo, di ba? Buwan-buwan, no? Ayaw po natin. Ibang SSS po ito. Ito po ay mga sakuna, salot at sakit. Bakit ito nangyayari sa mga tao? Dapat bang sisihin ng Diyos? So, nabalitaan niyo po siguro yung mga nakakang pangyayari, mga sakuna, di ba? Doon sa SCTEX ba yun? Yung bus ay tuloy-tuloy po. Inipit niya yung dalawang sasakyan na magbabakasyon lang. Pamilya po ay patay. May isa lang pong bata na kaligtas. 10 po yung namatay. Doon naman po sa Filipino community, sa Canada. Yan po, sa Canada. Naalala po nyo yun. Fiesta po yun. May, May 1 yun. Ay meron pong tao na meron ka po diferensya sa pag-iisip o sinapian po yun. Hinararo po niya yung mga dumalo. At 10 rin po ang patay. Meron pong doon, pauwi na po, bumisita lang, na nanay, ay tinamaan po ang patay. At meron po bata. Siguro nabalitaan niya rin po yung sa airport, di ba? Sa Iyawan, matakin niyo po, walang kamalay-malay po yung bata, ay nagatid ng tulong sa tatay na paalis po sana. Ay talaga naman po na para pong sinadya, kung papanoorin po natin. At sa mga ganitong mga pangyayari na sinasabi nating SSS sa buhay ng tao, mga sakuna, salot at sakit, bakit ito nangyayari? Sino ang dapat sisihin? Dapat bang sisihin ng Diyos? So, ang layunin po ng ating pag-aaral upang maunawaan natin kung bakit may mga SSS at paano ito mapagtatagumpayan o may iwasan ayon kay Kristo. Amen po ba? Ready na po tayo.
Simula na po ng antukan to. Bantayan na po yung inyong sarili. Ako po, hindi po ako nangangamba na kayo po ay antukin. Hindi ko po yung kinatatakutan. Ang kinatatakutan ko po, ako po yung antukin. Habang nangangaral dito, makatulog na po ako. Pakikising lang po ako, ha? Pagka ako po ay naindit na po, Brad, isingin mo ako. Pastor, gano'n ha? Sigawan mo ako. Ayan. So, sino po ang karaniwang sinisisi ng tao tuwing may mangyayaring SSS sa kanya? Hulaan niyo po. Sino po? Ha? Sino po ang sinisisi? Ha? Ano ba? Ayan. Di yan, Brad. Sumubra. Advance ka na. Nawala na yung suspense eh. Ako na lang, John. Ayan. Sino ang karaniwang sinisisi ng tao tuwing may mangyari SSS? Diba? Ang Diyos. Amen po ba? Amen. Lord, bakit mo inayaang mangyari ito? At dahil dito, nagdudulot ito ng kawalan ng tiwala o pananalig sa Diyos. Ayan. Ako, sumobra. Ayan. Ayan, no? Ako na pumintod pala, no? Oo nga. Ay, sister ko na. Sasabayan mo lang ako, ha? Ayan. So, ang Diyos ang sinisisi. Tapos, nawawala na ng tiwala sa Diyos. Hindi na siya naniniwala sa Diyos. Ganun po ang nangyayari. Sa ating pagpapatuloy, para maunawaan po natin sino ang dapat sisihin, dapat po nating malaman muna na may tatlong pinanggagalingan ang mga SSS. Mga sakuna, salot, at sakit. May tatlo pong pinanggagalingan nito. So, maniwala po tayo sa hindi, ay ang number one ay gawa ng Diyos. Pangalawa, gawa ng diablo. Pangatlo, kagagawan ko rin. Natin pala kasama. Tayo rin ang meron na may kasalanan. Paliwanag natin, Pastor, gawa ng Diyos. Yung mga salot, sakuna, at sakit. Paliwanag ko po. Number one. Ayan. Pag sinabi po natin gawa ng Diyos, ito po ay makatarungang hatol ng Diyos sa kasamaan ng tao na sukdulan na sa Diyos. Subalit, hindi po kasama yung mga walang sala. So, hindi po dinadamay ng Diyos yung mga walang kasalanan. Pag sinabi pong sa Diyos galing yung mga sakuna, salot, at sakit, ito po ay napuno na ang Diyos. Kumbaga, sa tao na high blood na. Napuno na siya, nabastos na siya, hindi niya na kayang bigyan, hindi niya na kayang pabayaan yung kasamaang nakikita niya. Nagawa ng tao. Kaya, nagbibigay na po siya ng judgment or hatol. Pero huwag kayong mag-alala. Yung hindi po kasama doon sa kasamaan, ay hindi po rin makakasama doon sa hatol. Kasi baka kinakabahan kayo. Baka hatulan yung kapitbahay nyo, dahil kapitbahay nyo madamay kayo. Hindi po, mga kapatid. Kung hatulan ng Diyos yung kapitbahay nyo, hindi po kayo nun. Kung galing sa Diyos. Naku, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ito po yung pangmundong pagbaha. Alam niyo po ba yung nabalitaan nyo? Nagkaroon po ng worldwide na plan. Ito po yung pag-unaw ng mundo. Noong unang panahon ni Noe o ni Noah, kaya nauso po yung, naalala po natin, yung Noah's Ark, di ba? Yung arko. Kung saan sinakay ni Noah mga pares-pares na mga uri ng hayop. Kasama po kanyang pamilya. So, bakit po nagkaroon ng pangmundong pagbaha? Ang lupit naman ng Diyos. Hilunaw niya lahat, pati mga hayop. Nung panahon na yon. Tignan po natin ang dahilan. Genesis chapter 6, 1-8. Para maintindihan po natin, ay kung paakit po nagkaganon. Hanggang 12 po pala yan, no? Okay, sige. Basahin na po natin, verse 1. Ganito po nangyari. Napakarami ng mga tao sa daigdig ng panahon iyon, nagkaroon sila ng mga anak na babae. Yung mga tao. Verse 2, nang makita ng mga anak ng Diyos, sino po yung mga anak ng Diyos? Ito po yung
o kaya yung mga nilalang mula sa langit, ito po yung mga anghel na bumagsak, fallen angel, na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Mapalad po kayo dahil hindi po kayo nabuhay ng mga panahon yun. Kung kayo po ay nabuhay ng mga panahon yun, hindi po kayo papatawarin ng mga anghel na ito. Dahil napakaganda niyo po. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Amen po ba? Sigurado po, meron po kursunada sa inyo mga anghel na nilalang. Ito po yung mga nilalang sa langit. Ito po yung mga fallen angel. Pumili po sila ng mga babae na anak ng tao. At ito po ay kanilang ginawang asawa. So pag-asawa po, sinisipin. Amen po ba? Amen. Wala po sigurong kinasal, hindi nag-honeymoon. Yung iba nga, nauna na yung honeymoon bago yung kasal, di ba? Tama, no? Panahon natin, nauna yung honeymoon, di ba? Wala tayong pakialam kung kakasal. Dahil nauna na yung honeymoon, papipilitan tayong magpakasal. Ayun. Ayan. So, inasawa ng mga anghel, ano pong bunga? Dito anghel sa tao, anong pagiging itsura ng anak? Anghel sa tao. Tingnan natin. Sabi sa verse 3, sinabi ni Yahweh, hindi ko ipahihintulot, kasi alam ni Yahweh yung nangyayari. Sinabi ni Yahweh, hindi ko pahihintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao sapagkat siya'y makalaman, hindi na lalampas sa 120 na taon ang kanyang buhay sa daigdig. So mula na nangyari ito, sinintensya na ng Diyos, ang buhay ng tao ng mga panahon niya ay 120 na lang. Hindi po yung edad ito, ha? Kasi maabot pa po sila ng 400, 500, 600. Noong panahon na yan. Si Noah, maabot pa ng 500 at 600. Ibig sabihin, mula po nung sinintensya na ng Diyos, mula doon, bibilang po ng 120 days bago niya gunawin ang mundo. Ganun po yan, 100. Hindi na po sila mabubuhay, yung mga tao ng panahon niya. Bata, matanda, ano, ha? Okay, nagpanahon ngayon, tingnan po natin. May mga, verse 4 po, no? May mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Yung mga anghel at mga tao. Ano pong bunga? Higante. Ayan. Pag ang lumabas po ay punano, siguro yung anghel panda. Kaya lumabas punano. Pero karaniwan po, ay sabi rito, malalaki po yung anghel. Kaya malalaki po lahat. Wala pong unanong lumabas. Kundi, mga higanting tao. Malalaking tao po ito. Hindi po natin alam gano'n ito katangkad o kalaki. Basta higanti po. No? So, ang mga higanting iyon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag ng tao noong unang panahon. Malalakas po yan. No? So, sa kanilang panahon, mga hero kasi ang lalaking tao. Ang panahon po ng araw. Verse 5, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan. Kaso laganap po yung kasamaan sa tao, sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. So wala na po iniisip yung tao na mabuti. Puro kasamaan na po. Kaya labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha po niya ang tao. Nalungkot po si Yahweh. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang, nilipulin ko rin ang lahat ng hayop, ang damay pati mga hayop at mga ibon, kaya nalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit, sabi sa verse 8, si Noe ay naging, yan, nahuli pala, ayan. Sige, verse 8 na, ayan. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Meron po isang tao na matuwid sa harap ng Diyos. Ito, verse 9, ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao. Si Noe noong kanyang kapanahunan, namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi sa verse 10, siya ay may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham, at Japhet. Verse 11, maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at naganap ang karasan sa lahat ng tao at lahat ng dako. Ito ang kalagayan nakita ng Diyos sa buong daigdig, namuhay sa kasamaan ang lahat ng tao.
Kaya kinunaw po ng Diyos ang tao. Subalit, makikita po natin, yung pagkunaw na ito ay makatarungan. Hatol ng Diyos sa tao na may babala bago ito mangyari. So malaman po natin kung hatol ito, nagde-declare ang Diyos. Sasabihin naman ng Diyos nag-warning po ang Diyos. Sa loob po ng 120 years, nagbabala po ang Diyos. Sa magitan po ni Noe, lagi sinasabi ni Noe, gugunawin ng Diyos mundo, magbago na kayo. Hindi pa rin po. Kaya pag ang Diyos ay umatol, makatarungan po ito. So, doon na po yung kasamaan ng tao. Pero ang good news po diyan ay hindi po niya idadamay ang mga may takot sa kanya. Amen po ba? Amen. Ayan, no? Kaya wag po kayong kakabahan pag inutulan ng Diyos yung kapitbahay nyo, baka ako madamay dahil kapitbahay ko. Hindi po yun. Hindi po kayo madadamay doon. Babala, darating ang panahon ng paghahatol ng Diyos sa masasamang tao. Sa huling panahon, hindi na po sa magitan ng tubig, kundi sa magitan ng apoy. Kukunawin po na din ng Diyos sa magitan ng apoy. Pero kayo mag-alala, tayong mga may takot sa Diyos ay hindi po madadamay. Kaya baka kabahan po kayo, paano, Pastor, paano ako? Hindi ka madadamay dyan. Yun masasama lang yan. Yan po yung mga taong ayaw magsisi sa kanilang makasalanan, ayaw manampalataya sa Panginoong Yesus para iligtas sila. 2 Peter 3:6-7, sa magitan din ng tubig, ginuraw ang daigdig ng panahon niyon. Verse 7. Sa magitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. So darating po yung panahon ng paghuhukom ng Diyos, ang kita naman po ng apoy. Pero bago dumating yun, tandaan nyo, merong babala. Magbababala muna ang Diyos sa buong mundo at magbibigay siya ng sapat na panahon para magsisi ang mga tao at pagkatapos noon ay gugunawin po niya sa kita ng apoy. Pero tayong mga nanampalataya sa Kanya ay ililigtas po niya. Hindi po madadamay ito. Wag po kayong kabahan. Kasi pag kinakabahan po kayo, ibig sabihin, kabilang na ito sa masasama na ayon na hindi po nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Tayo naman po ay nagsisi at nanampalataya kay Kristo. Amen po ba? Amen. Hindi po tayo madadamay. Huwag po tayong kabahan dyan. Yan po ay pag ang SSS ay gawa ng Diyos. Makatarungan, meron pong dahilan, at meron pong warning. At higit sa lahat, hindi po madadamay yung mga nananampalataya sa Kanya. Yan po, no? Okay, so may darating pong susunod na paghahatol yan sa huling panahon. Yan. Di pa po nangyayari yun dahil wala pa naman pong apoy na ano. At nandito pa po tayo. Pero darating po yung panahon na yan. Okay, so isang tabi muna natin dahil matagal pa po yung gawa ng Diyos na hatol. Ang pangalawang dahilan po, yung paano, Pastor, yung mga nangyayari ngayon, kasalukuyan. Meron pa pong dalawa. Yung gawa ng dyablo sa mga tao. Ano po yung gawa ng dyablo? Ito ay direktang pagnanakaw, pagpatay, at pagwasak sa buhay ng tao, lalo na sa mga nananalig sa Diyos. Yan, paggawa ng dyablo, bad news. Damay tayo. Bakit? Kasi ang target ng dyablo, sino? Tayo. John 10:10. Natin, ha? Ang magnanakaw, ang demonyo, ang dyablo, ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay, at pumuksa. Ako'y pumarito, sabi ni Kristo, upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasalanan. Concentrate muna tayo doon sa magnanakaw, sa dyablo. Ano ang purpose ng dyablo? Bakit siya narito sa mundo? Magnakaw, pumatay, pumuksa. Kaya pag kayo po ay nanakawan, hindi po gawa ng Diyos yan. Gawa nila. Ayan, pagka kayo po ay namatayan, hindi po ba Diyos yun, gawa ng Diyos. Pag nawasak ang buhay natin,
ari-arian, nasunugan, gano'n po, no? Ay hindi po gawa ng Diyos. Gawa ng Diablo. Yan po ang purpose ng Diablo. Yan po yung kanyang nature. Ayun, 1 Peter 5, 8-11. May bad news po dito. Dahil ang pinag-iinitan po ng Diablo ay hindi lang po ang believer, kundi lalo na mga believer. Ayan. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang Diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalamang. So ang Diablo hindi nagbawarning yan. Nakaabag yan, pag nalingat ka, papasok, makakadisgrasya. Yan po ang demonyo. Wala pong hatol hindi po makatarungan ng Diablo. Nandadamay po yan ng namimerwisyo. Sabi po sa verse 9, siya'y labanan ninyo. Ay, pwede mo palang labanan. No? Ayan, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Saan daw ba nanggagaling kahirapan nararanasan ng mga kapatid natin sa buong sanlibutan? Yan po ay paghihirap galing sa Diablo. Yan. Kaya labanan ninyo siya. Yan, no? Yan. Sabi ng verse 9, di ba? Kayong verse 10 na pala to. Verse 10. At pagkatapos na kayo magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo tumawag kung sa kanyang walang hanggang kalawalatian kay Kristo ay siya rin magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas. So, halimbawa po ay mahal nyo sa buhay. Nadali po ng Diablo, napatay po niya. Yun po ay para tayo po ay mawala naman, sisihin natin ng Diyos at mawala ng pagpapalaya. Labanan niya po. Huwag po kayong mawalan pagpapalaya. Pagkatapos po niyan, tayo po ay lalakas at lalong lalalim sa ating relasyon sa ating Panginoon. Yan po yan. Nararanasan po yan. Yan. Verse 11, subakan niya nawa ang kapangyarihan magpakailanman. Ayan. Ayan. Ay, hindi pa pala tapos yung verse 10. Ayan. Basahin ko po. Pagkatapos na kayo magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya, na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo, ay siya rin magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Kaya nangyayari po yan sa lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo. Pero pwedeng labanan. Ayan. Sumakan niya nawa ang kapangyarihan magpakailanman. May buwan na pinili po natin ang ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sapagat meron po tayong kalakasan nagmumula kay Kristo. Pwede po natin labanan sa ang Diablo. Amen po ba? Amen. Ayan. Okay, paano po nakakapinsala ang Diablo sa tao? Ayan. Paano po? Halimbawa, yung sa bus, yung anong bus liner yun? Solid North. Nakita ko pa yung bumoto ko eh. Party list, Solid North. Hindi ko binoto eh. Oo, nakalagay Solid North Party list. Iba yata yun Oo, nandun yun. Bumoto ka ba, Brad? Oo, pero di iba yata yung pastor Ha? Iba yata. Hindi, party list na eh. Party list Solid na? North. Oo, party list. Dami yun eh. 100 mahigit yun, Brad eh. Solid North. Eh, dahil senior na ako, binoto ko. Senior party list. Kasi doon ako makikinabang eh. Diba? Wala akong nakita pastor na party list eh. Senior na lang. So, sino ba may gawa nun? Hindi ang Diyos, di ba? Erase na ang Diyos kasi hindi naman hatol ng Diyos yun eh. Kasi walang babala, walang warning, di ba? Tapos nadamay pati yung bata o yung attend lang yata ng cup yun eh. Children's cup eh. O, pantakin nyo, nadamay. Sino gagawa nun? Hindi ang Diyos. Ang Diablo. Ngayon, paano nagagawa ng Diablo yun? 1 John 3:8. Ayan. Paano nagagawa ng Diablo? 1 John 3:8. Paano? Basahin mo muna. Pagkat sa simba ay gumagawa na ang kasalanan ng Diablo. Kaya napag ikaw anak ng Diyos,
Paano siya nakapinsala doon? Doon sa airport, paano siya nakapinsala doon? Anong ginamit niya? Paano nakapinsala? Namiminsala ang diablo sa pagitan ng kanyang mga kampo. Kampo ng diablo. Sino po yung mga kampo ng diablo? Ito po yung nabitag niya sa pagkakasala. Hindi na po makawala doon sa kasalanan, naging kampo po ng diablo. Sabi ng kampo, diyan po yung ginagamit niya para makapinsan. Yeah. Malamang sa akin, sino ang ginamit na kampo doon sa bus? Yung driver. Nakatulog. Di mo lang, baka sinabihan nyo. Bakit nakapasok doon at nakapinsala? Yan. Kampo na. Diablo. Bakit? Nahook sa kasalanan. Alam niyo, mga driver, pag may biyahe ganyan, meron pong sapat na tulog yan. Inaala ko lang ba, baka nag-beer house. Nag-happy-happy, hindi natulog. Tapos nag-duty, nag-drive. Antok tuloy. At pagka antok ka, gising ka, naranasan ko po yan, nagda-drive ako, nakatulog ako. Nawalan ako ng malay. Hindi ko alam, tulog na ako. Buti na lang nakahinto, naka-handbrake. Nung nag-go, pinulputan ako, tsaka ako nagising. Nakakita na po ako niyan, kasama ko sa barko, pinikwento ko sa misis ko. Wala siyang tiwala sa mga tao niya. Binabantayan niya po yung loading ng oil. Maselan po yun, langis. Binabayan chief engineer po yun. Nakagwardya din po ako, nakagwardya siya. Sa harap ko, dahil wala po siyang tulog, hindi po niya sinunod yung protocol namin na kailangan meron kang tulog. Tumire-diretso po siya, nasaksiyan ko po yun, gising po siya, bigla pong nawala ng mata. Hindi na po kaya ng katawan niya, biglang natulog. Umaksak po. Noy pa naman po, kaya nagtulog. Hindi niya na po alam yung... Ngayon, pag nagda-drive ka, ang paa mo, ang paa mo nakapahinga sa kanan. Yung preno nasa gitna. Kaya yung preno, pag tinapaka mo, talaga mag-e-effort ka. Pag nakatulog ka, nilihis yung paa mo. Doon sa gasolina, tatapak po yun. Tulog ka na yun. Kaya po yung nakatulog sa akin, dire-diretso. Yan po yun. Nakapatay po siya ng sakit. Ganon din po yung hinala ko doon sa airport. Alam niyo yung airport. Huwag na po natin pag-usapan yung Canada. Kampon po talaga na yun. Sinadya yun eh. Kampo ng demonyo yun. Yung, sabi na may depensa pag-iisip. Hindi, kampo na po ng diablo. Yung sa Canada, inararo po niya yung mag-gathering ng mga Pilipino ha. Inat-initan talaga. Kaya damay-damay na po yun. Mga bata, matanda, walang kinalaman. Biglaan, walang warning. Ayan po yan. Doon naman po sa ay senior po yun. Sa pagtingin ko, ganun din po nangyari. Na, i-start niya, din-live. Kaya lang, hindi na po nakaya ng katawan, nakatulog po yun. Biglang tulog po yun, dumiis po yung pasapre, tumapak po. Pag nakapahinga ang paa mo kasi, nakatapak sa gasolina yan. Yan yung pwesto ng paa, normal gasolina. Natapak po, kaya makita nyo, dahan-dahan, biglang bumilis. Nakatulog po yun. Yan. Nakapatay po. Pag-gising niya, nakapatay na siya. Sino po ang ginagamit ng diablo? Yung tampon niya. Dahil po, nahook na po sa kasalanan. Palagay ko, nag-happy-happy yun, hindi nakatulog. Galing ng Batangas yun, nagkatid sa airport. Para Batangas ba, papuntang airport, anong oras ka alis? Alas 8, nandun siya. Anong oras ka alis doon? Alas 8 siya nandun? Oo, bago 8 nandun na. Dapat 4, alis na siya Oo, nandun. alas 4. Eh, nag-happy-happy pa. Kasi nag-distibida pa. Hindi na nakatulog yun. Hindi na naligo. Nakapambahay na, nakasinyelas. Mantakin mo. Hindi na drive niya, no? Everest, di ba? Fort Everest. Laking sasakyan yun, pang mayaman yun eh. Yan. Yun nga yung pangarap ko eh. Fort Everest.
Nalagyan ko lang po sa dulo, gagawin ko Everest ko. Kasi yun ang pangalan ko eh, Everest ko. Kaya gusto ko ng Fort Everest. Ayan. Kaya lang, hindi pinala. Okay na sa akin si Avanza. Okay, mga hold-upper. Diba? Ang hold-up, bilang sinasabi, nag-agaw, patay agad yung ano. Diba? Yung mga biglang banggaan, alisto po tayo dyan. No? Nakakapatay ay may ginagamit po ang Diablo. Ang Diablo po, wala pong warning yan ha. Biglaan po yan. Mag-aabang lang ng opportunity, papatay po yan. Magnanakaw, papatay, wawasak po ng buhay ng tao. Pero pwedeng labanan. Mamaya po, bago natin pagkatapos po ng pangatlo. Okay, pag hindi gawa ng Diablo, pangatlo, ay gawa ng tao. Ito ay mga pagkakamali. Pag sabi gawa ng tao, ito yung mga pagkakamali, kapabayaan, magagawain kasama ng tao na dudulot ng SS ng tao. Example po, yung COVID virus. Di ba man-made yan? Hindi naman night-made yun. Kapabayaan po yan, napabayaan po din, nakawala po yung virus, kumalat po. Dinala po ng mga inchik. Di ba? Mga inchik ng dalagan sa Pilipinas. Hanggang ngayon, mga inchik pinag-iinitan nila. Nandito na sila sa West Philippine Sea. Tinangkinan po nila yung lugar na yan ng Pilipinas. Paggawa po ng tao, ito po ay dahil sa kapabayaan ng katigasan ng ulo ng tao. Meron po kasing prinsipyo yung sinusunod ng Diyos sa kanyang salita. Galatians 6, 7, 8. Ito po yung dahil sa mga gawa ng tao. 7 to 8. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Bakit? Sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang ani niya. What you sow, you will reap. Iyan ang tinanim mo eh, aanihin niya. Verse 8, sapagkat ang nag-aasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan, dadapat ang nag-aasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos sa kanya nagmumula ang buhay. So pag nagtanim tayo sa Espiritu ng Diyos, buhay ang ani natin. Pagka sa laman, sa kasamaan tayo nagtanim, ay kamatayan o kasiraan o disgrasya o perils. So, ang Diyos po, balik tayo sa verse 7. Back lang. Ayan. So, ito po ang prinsipyo ng Diyos. Ito po yung batas ng Diyos. Sa tao, kung anong tinanim mo, aanihin niya. Bakit ang Diyos hindi niya pinigilan si Adam makainin o si Eva? Alam na Diyos kakainin, di ba? Pero bakit hindi niya pinigilan? Kasi, ang sa Diyos ay pag hinasik mo, ay doon mo lang aanihin. Kaya ang tao, binigyan niya siya ng pagdidesisyon na gawin yung tama. At pagkamali, yung gagawin ng tao, hindi niya pipigilin yun. Para makita ng tao yung kanyang ginawang bunga. Matutunan niya, yung gagawin mo, may bunga. Anong tinanim, aanihin? Nagtanim ka ng mabuti, anong aanihin mo? Masama? Mabuti. Gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, ano aanihin mo? Kabutihan din. Gumawa ka ng kasamaan sa iyong kapwa, ano aanihin mo? Kasamaan din. Tuloy natin yung verse 9. What? Ayan, verse 9. Ayan, baba. Ayan. Sapagkat huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Yan yung pagtatanim ng kabutihan. Sapagkat sa kapanahon ay magsisiani tayo kung hindi tayo maghihimas. Ayan, ayan. Kung hindi, ayan, verse 9. Kung hindi tayo maghihimagot o hindi tayo magsasawa. Verse 10. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti.
Sa lahat ha, hindi lang sa mga Kristiyano, kundi sa mga unbeliever. At lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. So kanina po tayo gagawa ng kabutihan doon sa mga unbeliever, sa kapitbahay natin na hindi naman pananampalataya. At lalo na sa kagagawa ng kabutihan sa iyong mga kapatid sa Panginoon. Yan yung pagtatanim. Gumawa ka ng kasamaan, kamalian, magbubuo. Kaya hayaan ng Diyos yun yung bunga ng ginagawa. Hindi niya pipigilin yun. Kasi yun ang batas niya. Kung ano yung tananim, ba't siya pipigilin? Wala ka pa naman tinatanim. Diba? Mo. Kaya si Adam, binigyan na siya ng babala ng Diyos, kinain pa rin niya, sinunod niya yung asawa niya. Yun ang bunga. So ano yung bunga ng ginawa niya? Naging masunurin siya sa asawa niya. Dapat yung asawa sumusunod sa lalaki, di ba? Amen. Amen. Dahil sa ginawa ni Adan, tayo lang ngayon ang dadang sumusunod sa asawa natin. Di ba? Kung ano sabihin ng Mrs. natin, yes. Nabaliktad na. Okay. Dahil yan kay Adan, yan ang bunga ng ginawa ni Adan. Magdadasal ka na makapasa ka sa exam. Hindi naman nagre-review, panay ang video game o sa cellphone, laro, FB, YouTube. Lord, makapasa ako sa exam. Gusto mo, habang nag-isa ka, lumitaw yung sagot. Hindi ganoon ang Diyos. Kung ano yung tinanim mo, hindi ka nag-review wala kang maalala. O kung nag-review ka, paalala ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos, memory mo, maalala mo. Diba? Lord, payamanin mo po ako. Hindi ka naman nagtatrabaho. Diba? Ayaw mo mag-apply. Ayaw mo sumubok. Ano bang magandang trabaho? Tamad ka naman. Tapos ang prayer mo, yumamang ka. Pero gusto mo, yumamang ka, tataya ka sa loto mo na. Pwede yun, pero sino lang yung nananalo sa loto? Siguro, unang-unang mananalo sa loto, yung mga nakitaya sa Diablo. Panalunin mo lang ako, Diablo. Sa'yo kaluluwa ako. Siguro, yun ang mananalo. Ilan lang yung mananalo doon. Diba? Tapos yung nananalo pa sa loto, napapahamak pa. Dahil sa pera. Nagiging mapagmahal na sa pera. So, kung nagkanin mo, anihin mo yan, hindi ka pipigilan ng Diyos. Kahit alam ng Diyos yung kahinatnan mo, dahil yan ang batas ng Diyos, hayaan ng Diyos, magtanim ka. Kaya base sa tanim mo, ianin mo, yan yung pamumuhay dito sa lupa. Yan. Bigyan pa natin ng halimbawa. Kaya may bunga po yung ginagawa natin dito sa mundong ibabaw. Ito po yung halimbawa. Luke 23, ayan. May bunga ang mga ginagawa natin dito sa mundong ibabaw. Luke 23, 39 to 43. Naalala niyo po yung magnanakaw sa tabi ni Kristo na pako. Alam niyo po yung istorya, no? Bagamat hindi po mahal na araw na yun, ay ito po yung magandang halimbawa. Tinuyarin siya ng isa sa mga salarin na kapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na kami. Diyan lang muna. Ano ang request ng isang magnanakaw kay Kristo? Di ba si Jesus Christ ka? Anong kasi? Makapangyari ka. Ay, anong request niya? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Saan ililigtas? Sa pagkakapako. So gusto niya makawala si Kristo sa pako, ito pagsik yung pako, sino rin makaalis sila doon, makatakbo sila. Iligtas sila sa ginawa nilang kasalanan, parusa ng kanilang kasalanan. Kasi mga kriminal yun. Gusto nila, nagtanim sila ng kasamaan, gusto nila aregloin ni Kristo, magbunga ng swerte. Di ba? O magbunga ng pagpapala. Sa mundo, swerte yan. Sa ating Kristiyano, hindi swerte. Blessing. Di ba? Ayan, walang swerte sa atin. Sa unbeliever lang yan. Kaya ito, unbeliever to, kaya sa kanya swerte. Makatakas pa siya. May pagkakataon pang makatakas, nakatabi pa si Kristo. Sige, pakawalan mo ulit sa pagkakako. Ayan. O, tingnan natin yung isang magnanakaw. Yung isang magnanakaw, sabi niya, dalawa kasi yun, sabi niya.
Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahan din tulad niya. Bakit sila naroon? Dahil parusa ng tao. Di ba? Ayan. Ano ang pinagkaiba ng parusa nila doon kay Kristo? Ayan, sabi ng verse 41, sabi ng isang manginakap. Verse 41. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito. Kasi ito tinanik natin aanihin natin ito. Tama ba? Yan ang batas ng Diyos. Dahil sa ating mga ginawa. Ano ba ginawa na? Gumawa siya ng krimen. Nahuli. Parusa, kamatayan. Yung krimen nila, ang parusa pala, kamatayan. Dito, walang walang death penalty, di ba? Kaya ang ginawa ni Duterte mga araw, siya lang naglagay ng death penalty sa mga nahuli, mga adik, kriminal. Doon sa aming tirahan subdivision sa San Jose del Monte, Northridge Royal, ganda ng pangalan, di ba? Pero yung nakatira doon sa punat, entrance pa lang, minasak yan. Pinatay isang pamilya, tatay lang nakaligtas kasi wala ako. Lola, anak, yung asawa ni Ray, hindi po yung lola ni Ray. Sabi nga ng lola, ako na lang rapin nyo. Huwag na yung anak ko, huwag na yung apo, pinatay, pinagsak. Panahon ni Duterte, ano po nangyari doon, mga kapatid? Nahuli po yun. Wala na. Sumaimpyerno na po ang kanilang kaluluwa. Kasi, yun ang tinanim, ano aanihin nila? O din nangyari sila ni Duterte. Ito, pinayari kay Bato. Yung mga tao ron, nag-alisan. Lately na lang po nagbalikan. Pagkatapos po nabalitaan na wala na pong manggugulo. At may takot na po yung mga tao kasi pinayari. So kahit ganoon po yung ating dating presidente, nalulungkot po ako sa nangyari sa kanya. Kasi meron din po siyang tinanim na iba, kaya yun po anihin. Pero bilang presidente, may authority naman po siyang gawin na bilang presidente ng araw. Na wakasan po yung buhay ng mga masasama. Kagaya po ng mga Romano, yung mga Romano, pinarusahan po ng kamatayan ng dalawang ito. Kaya sabi ng mga nalalapat lang sa verse 41, tayo ay parusahan. Dahil ito yung tinanim natin, muha tayo ng masama, aanihin natin ito. Kaya si Kristo, niligtas ba sila doon sa pagkakapakot? Hindi. Diba? Hinayaan sila ni Kristo. Kasi yan ang ano ng Diyos Yan ang prinsipyo ng Diyos. Yan ang batas ng Diyos. Ano tinanim mo, aanihin mo. Verse 42, at sinabi pa nito, ito, nagsalita naman siya kay Jesus. Verse 41 pala. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito. Dahil sa ating mga ginawa. Ngunit, ito, anong pinagkaiba kay Kristo? Ang taong ito ay walang ginawa. Pero bakit siya napako doon si Kristo? Kaninong kasalanan pinagdudusa niya? Kasalanan ng buong sanlibutan. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag nag-ahari ka na. Ano request ng isa? Makawala sa pagkakapako? Hindi. Alam na niya, aanihin niya yung ginawa niya, mamatay na siya, criminal siya. Ang pag-asa na lang niya yung kaluluwa niya na maligtas sa kabilang buhay. Amen? Amen. So ano request niya? Si Kristo alalahanin pag nag-ahari siya na iligtas yung kaluluwa niya sa impyerno. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag nag-ahari ka. Pinagbigyan ba ni Kristo? Verse 42. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo kapag nag-ahari ka na. Sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paradise. Sandali lang. Di ba kung ano tinanim, aanihin? Nagtanim siya ng kasamaan, inaanin niya na yung parusa ng tao, di ba? Ngayon, paano yung parusa niya sa impyerno? Naparusahan ba siya? Paano yung kasalanan niya pupunta sa impyerno dahil sa kasalanan niya? Ano tinanim? Aanihin. Meron po. Naparusahan po siya. Kaya lang ang tumanggap sino? Si Kristo. Kaya kayo po, naparusahan po kayo. Hindi lang kayo ang tumanggap. Yung kasalanan ni Satan. So gumawa po kayo ng krimen, makukulong kayo. Pero, yung kaluluwa mo, may ka ng tao sa Panginoon, ligtas po yung kaluluwa mo sa impyerno. Bakit? Kasi kasalanan mo sa impyerno, parusa sa impyerno, kinuha na ni Kristo sa krus. Tinanim mo, sino umani? Si Kristo. Inani po niya, siya yung namatay para sa mga. So yung kaparusahan sa impyerno, sinalo po ni Kristo.
Pero yung ginawa mo dito sa mundo, na kasamaan, aanihin mo yun. Ha? Okay. Wag natin subukin. Subukan ko nga, gagawa nga ako ng krimen. Sigurado yan, aanihin mo yan. Yan. Kaya iniligtas siya ng Panginoon sa kaparusahan sa impyerno. Subalit, sunod. Okay. Ayan, iniligtas siya ng Panginoon sa kaparusahan sa impyerno. Subalit hindi sa kaparusahan ng kanyang krimen dito sa lupa. Pero yung isa hindi, kasi hindi naman nagpaligtas. Hindi naman niya tinawag si Jesus, iligtas mo po ako, isang makasalanan. Wala eh. So hindi niya ginrant yung maligtas sa pagkakapato. Makukulong ka pa rin panghabang buhay na pagkakulong dahil sa krimen mo. Pero yung kaparusahan sa impyerno ay inani ni Kristo. Si Kristo umani para sa atin. Amen po ba? Amen. Ayan. Kaya hindi ko po kayo ini-encourage gumawa ng kasamaan sa mundong ibabaw kasi aanihin po natin yan. Yung siguro tinatawag na karma sa mundo. Dito aanihin natin dito sa bukod pa po yun sa impyerno. Pero sa impyerno, kung nanampalatay ka kay Kristo, absuelto ko na po doon. Si Kristo na po yung umani, ginawa niya na po. Siya ang naparusahan sa lugar natin. Kaya di na po tayo pupunta sa impyerno. Amen po ba? Amen. Ayan. Sabi po sa Psalm 107, verse 17-18, may nagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Ito po yung verse natin. Dahil sa pagsuway ay dinanas nila yung may kahirapan, mga kahirapan. Ano mang pagkain na makita nila ay hindi na magustuhan, wala na pong panlasa, malapit na po namatay. Di na magluluwag ang kanilang buhay. Kaya sa po daw tao, pag may sakit, malapit na mamatay, hindi na po kumakain, wala na po. Kaya siyempre, hindi na kumakain, hindi na mabubuhay. Paano ba mabubuhay? Hindi na kumakain. Diba? Ngayon, ang panlaban po natin, paano po tayo mapaprotektahan sa mga SSS? Ito lang po yung advice ko. Matthew 6, 9-13. Dito na po tayo magtatapos. Ganito kayo, alam po ang panlaban natin sa SSS. Nagawa ng Diablo, gawa ng tao. Diba? Hindi tayo. Kung gawa ng kapitbahay natin, dadamay tayo. Diba? Sinunod niya yung bahay niya. Damay tayo, kapitbahay natin. Diba? Madadamay po tayo doon. Pero may panlaban po ba tayo? Meron. Ano po yun? Tuloy natin. Matthew 6, 9-13. Ganito kayo. Ayan, sister. Kasunod na. Double click. 13. Ayaw mo matapos tayo, ha? Kaya ba? Kaya pa tayo rito. Ayun. Ayan, Matthew 6, 9. Ayan. Balik mo. Ayan. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit. Mo lang yung Bible. Babalik. Sambahin nawa ang pangalan. Sinong, kanina tayo nagdadasal? Sa ating Amang Diyos. Nung ikaw'y tumanggap kay Kristo, naging tatay mo na ang tatay niya. So ang Diyos Ama, naging ama mo na. Amen po ba? Amen. So, hindi ka nang manalangin sa Kanya. Sambahin ang pangalan mo. Yan. Sige, tuloy natin. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa kanya, gayon din naman sa lupa. So pag nag-pray ka sa tatay natin, hindi mo siya utusan kung anong gagawin niya para sa iyo. Ang sasabihin mo sa kanya, anong gusto mong gawin ko, Ama? Ganun po si Kristo. Sabi ng Ama, bumaba ka anak, iligtas mo ang tao. Ngayon bumaba siya, iligtas mo. Ama, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Ganun po yan. Hindi po yung utusan na, ito, Lord, gusto kong gawin mo para sa akin. Mali po yun. Ha? Naintindihan po? Amang Diyos, Ama, kausap natin, ha? Sige, tuloy natin. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw. Hindi po tayo dapat naghihirap eh. Di ba? Hingi tayo, Panginoon, yung aming kakanin sa araw-araw. Bukas, isang bukas, araw-araw. Pe-pray po tayo. So, ang Diyos, ibibigay po yan. Siyempre, paano niya bibigay? Bibigyan kanya ng paraan para kumita. Makikita niya sa iyo yung trabaho, makikita niya sa iyo kung sino utangan mo. Makikita niya sa iyo kung paano ka magkakaroon ng pagkain. Yung paraan. Mag-o-open siya ng door. Ayan.
Next. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman ng pagpapatawad sa mga utang sa amin. Hindi po literal na utang yan, kundi yung nagawa mong kamalian sa Diyos, o nagawa ang nating kamalian sa kapwa, patawarin natin sila. Gaya naman ng Diyos na pinatawad po tayo. So wala pong Kristiyano hindi marunong magpatawad. Dahil pinatawad po tayo ng ating. So, kailangan po, ganito po yan. Kailangan po handa tayo, pag nagkamali po tayo, wag po nating patagalin. Aba, kahit sinadya mo nagkasala ka, sinadya mo, may bisyo ka, natukso ka, hingi agad ng tawad sa Panginoon. Kasi pag hindi ka humingi ng tawad sa Panginoon, pinalipas mo yon, tuloy-tuloy ginagawa mo, ang mangyayari niyan, mahuhuk ka sa kasalanan, magiging kampong ka ng Diablo. Nakakaya naman, anak ka ng Diyos, kampong ka ng Diablo. Anong sabihin ng kampong, gagamitin ka ng Diablo, makapinsala sa kapwa. O ikaw mismo, wawasamin ng Diablo. Ikaw mismo, papatayin ng Diablo. Kasi nalagaan mo yung kasalanan, hindi mo pinonfess. So, hingi mo ng tawad sa kanya, kapatid. Amen? Tapos gawin mo ulit, hingi mo ulit ng tawad. Mali yata yun. Mali. Hingi ka ng tawad, huwag mong gawin. Ngayon, kung natukso ka, hindi mo napigilan, hingi ka ng tawad. Ganun, wala tayong magkagawa. Inulit mo eh. Hindi, ulitin mo yung paghingi ng tawad. Oh, sorry, natali ako ng tawad. Natukso ako. Natawarin mo po ako. Natatawarin ka. Be sure lang na yung mga nagkasala siya, pinatawad mo rin. Lord, pinapatawad ko na si kapatid, si kapitbahay ko. Wala na sa akin yung Lord, bahala ka na sa kanya. Ayan. Naintindihan po ito. So, wag natin hayaan pumasok yung kasalanan sa buhay natin na hindi tayo mingi ng tawad. Ang solusyon lang yan, hindi ka ng tawad sa Panginoon. Huwag mong alagaan yung kasalanan. Amen? Amen. Kaya hindi ka naman sinasabi na hindi ka magkakasala. Kasi kung hindi ka magkakasala, hindi na ilalagay ito. Diba? Kaya nilagay ito. Kasi alam na Diyos, magkakamali tayo. Hindi tayo perfect. Siya lang ang perfect. Pero ayaw ng Diyos na mahuk tayo sa kasalanan, magamit tayo ng Diablo. O yung Diablo makapasok sa atin. Okay, next. Okay. At huwag mo kaming ihatid sa tukso. Ano po yung tukso? Kundi iligtas mo kami sa masama. Ano po yan? Ito po yung mga suggestion ng Diablo na pinagagawa sa atin na mali. Mga maling desisyon sa buhay. Kaya po nagagawa natin yan ay tukso ng Diablo. So pag meron po tayong desisyon na importante, lalo na po sa pagpili ng mapapangasawa. Meron po nakakausap na kung babalik lang panahon, hindi niya pipiliin eh. Yung asawa niya ngayon. Kung may babalik lang ang panahon. Meron po ako nakausap ng ganyan. Ha? Kasi nakilala niya ako daw pipiliin. Joke lahat kayo. Sa yata galing yung kayo na eh. Kayo ko narinig yun eh. Ginamit ko lang dito kung effective eh. Ayan. Hindi raw niya pipiliin yung asawa niya. Dahil nakilala niya si Brother Will. Ayan. Kung nakilala ka niya ng mas maaga, ikaw yung mga maling desisyon sa buhay, tukso po ng Diablo. Kaya pag nagkamali tayo ng desisyon, wrong road, napadali tayo sa Diablo, may consequence po yun. Aani na po ng masama. Either tayo po ang madidisgrasya o yung kasambahay natin o pangamahal natin sa buhay. At iligtas mo kami sa masama. Halimbawa, yung bus na yun, madidisgrasya. Lord, i-guide po ako kung anong sasakyan na hindi madidisgrasya. I-guide ka ng Panginoon. Ngayon, kung hindi ka nag-pray, ano mangyayari? Sabi ng Diablo, diyan ka sumakay, madidisgrasya yan. Hindi naman sabi ng Diablo, diyan ka sumakay, nagmamadali ka eh. Parang may pumipigil sa iyo, pakinggan mo yung Espiritu Santo, mag-pray ka. Lord, ito ba yung kalooban mo sasakyan ko? So gusto mo maghintay ako. Kasi parang di ako mapalagay, wala akong kapayapaan. So doon ka sa may kapayapaan na ba sasakyan mo? Ito na yun. Okay, bago bumili ng ticket, aeroplano, ipag-pray mo para isasakyan mong magumbog mo na aeroplano, hindi madisgrasya. Amen po ba? Amen. Laging, ano po ang solusyon? Panalangin sa ating Diyos sa mga isa. Ayan. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at kaluwalhatian magpakailanman.
Ibig sabihin niyan, ang Diyos pa rin ang may control. Amen? Amen. So, ang Diyos narito, ang Diablo nasa ilalim. Pwedeng labanan yung mga kasamaan sa mundo. Manalangin po lagi tayo sa ating Diyos Ama. Sa langit, pagkagising mo, bago ka matulog, lahat ng gagawin mong lakad, mag-pray ka sa ating Diyos Ama. Sa langit. Bawat desisyon, mag-pray ka kung ito yung tama. Lalo na sa pagpili ng boyfriend o girlfriend o mapapangasawa. Yung kasal na, sorry po, wala na. Kasal na kayo. Narinig mo yan. Di ba? Pangatawanan nyo na lang yan, asawa nyo na yan. Di ba? Asawa nyo na, pangatawanan nyo na yan. Make the best of it. Yun na lang. Amen? Hindi nyo pwedeng iwala yan kasi wala naman divorce dito. Ano naman? Yan, pwede. Magpaanan kayo. Okay? Nag-react ka naman nga agad. Hindi mo ito pinatatamaan ko ito. Suggestion lang yun. Mag-solicit ka. Bigyan mo ng solicitation yan. Dadamay pa tayo kasi. Ibig sabihin tayo magagastos eh. Kaya, delikado yan. Ayan. Tinanim mo yan, sister. Anihin mo yan. Joke lang. Totoo yung salita ng Diyos eh. Di ba? Kaya, nasa Diyos po ang kapangyarihan kalwatiran. Siya po ang in control. Siya po ang makapangyarihan sila. Hindi po ang Diablo. Ang Diablo po nasa ilalim ng paalam ni Kristo. Amen. Amen po ba? Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa ating teksto ay Psalm 107, 17, 18, 19. Ayan, ha? Yan po yung ating teksto. Tumawag lang po tayo sa ating Panginoon. Sa Bible. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Ama, dahil pinakikita mo sa amin, bagamat may mga SSS sa aming buhay, ay mas makapangyarihan ka kaysa sa mga ito. Kaya pinagkakatiwala ko po yung mga anak, lahat po kami, ay maging alisto, laging mapanalanginin, humingi lagi ng gabay o protection sa iyo. Sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, sa aming mga kalusugan, sa mga may sakit, may karamdaman, Sister Edith, pagalingin mo po sila. At protektahan mo po kami, Panginoon, na hindi po kami matukso sa mga maling mga desisyon ng Diablo o mga pakanan ng Diablo, mga suggestion ng Diablo, kundi maiwas po kami sa lahat ng disgrasya. Sa aring pang-araw-araw na pamumuhay, ingatan mo po kami. At patawarin mo po kami may nagkasala. Ay patawarin mo po kami. Dinisin kami ng banal ko ng Panginoon Jesus. At kami ay mamuhay na nagtatanim sa banal na Espiritu at hindi nagtatanim sa aming laman. Salamat po, Ama, sa katotohanan ito. Purihin ka ang aming Diyos Panginoon sa langit. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, pagpalain mo po ang church po na ito. At the chief Jesus, the Chief Shepherd Church, ay pagpalain mo po ang lahat po ng nabubuno dito. Sa pangalan naman ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Amen. Ayan, bago po tayo matapos, muli po natin awitin at papuri kay Yahweh. Magsitayo po tayo. Beautiful.
Yahweh, lumalapit sa presensya mo, nagtutukan ang lahat. Papuri kay Yahweh, 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 sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Sabay-sabay tayo. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, Lord, magpapalay mo mabuti natin. Kung papalay bumubuhos ng Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalitan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw na lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalitan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw na lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Maraming salamat ulit, Panginoon. Praise God go. Yan. May konting merienda po tayo. Jolly Spaghetti. Inawin mo na sa labas. Sino ba yung nauupaw? Ayan, may tissue pa. Babay po. Babay tayo. Manong, kakain tayo, Manong. Ayun na pala. Bye-bye. Ay, next Sunday mo ulit. Boss, ikaw na Pastor, saan ka naka-party niya? Crisel! Ay, hindi po. Sige, hayaan mo muna sila. Wait lang, pero. Meron pala ako dyan sa laki kaunti. Okay lang. Pero lagyan lang kita. May tricycle na gumagawa ng Sige na. Bye-bye. para sa namin ang medyo. Kaya sa atin niya. Manang, salamat. Bye-bye, Manang. Bye, Manang. Teka lang, Manang. Makapunin sila. Makapunin kita. Pastor, masarap ba? Masarap? Masarap?
Parang may Disney. Kaya na ako lalabas. Sabay na lang mo. Sabay na naman sa oh, pinapipray na natin. Pinapipray na nakausap ko na sila kapag wala doon sa nakita. Nag-a-applya tayo sa lamin. Ha? Nag-a-applya tayo sa lamin. Ay, nalawa. Hindi pa kayo nakakita pa. Dati nga mas maliit pa din ang tinamit namin. Lalo na pagkain natin ito lahat. Hindi. Oo, kaya eh. Ay, sir! Ay, sir! Ayaw mo yan! Pagkain, siguro, pagkain maliit natin. Ahoy. Ano bang termo yung